Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, kailangan ng maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema sa ginagawa nilang mini trial na yan dyan sa Injustice Committee. Base ho kasi sa mga naging pahayag nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna, ang tanging partisipasyon nitong si Ramil Madriaga dyan sa ginagawa nilang mini trial dyan sa Injustice Committee, kumpirmahin na siya ang nakapirma doon sa affidavit na nakalagay sa impeachment laban dito kay BP Sara. Pero bago ho yung pagtatanong na yan, na kung saan nakakahaboy ho tayo ng TRO sa Korte Suprema dahil yan sa ginagawang pagmamalabis na yan ng Injustice Committee, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Nakita nyo ho, naglabas pa ng props itong si Joel Chua. Meron pa ho siyang nalalaman na duffel bag. Kung sila may duffel bag at walang ebidensya, walang mabigat na ebidensya laban kay BP Sara, tayo ho, merong maleta na idinideliver sa Forbes Park, isinasakay sa mga eroplano, idinideliver sa House of Representatives. Meron hong mga envelope, larawan at iba pa sa kanila duffel bag, bigay na bigay ho sila. Dito ho, pakinggan ho natin itong si Terry Rodon kung paano ho niya, sila mismo sirain ang kanilang argumento kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Wala ho, hindi ho mai-impeach si VP Sara sa ginagawa nila na yan. Kung gusto nilang ma-impeach si VP Sara, direkta ho nila, diretso ho nila sa Senado yaang impeachment na yan. Pero diyan sa Injustice Committee, puro publicity stunt, puro grandstanding. Ngayon mainit ang usapan paglipas ng 2 linggo, 3 linggo, wala na yan. Pakinggan ho natin itong si Koki. Game! Contents that you had read in this supplemental affidavit. Nako, yun na. Yes, Your Honor. Yes po, Madam Chair. You also confirmed that this is your signature in that affidavit under above Ramil L. Madriaga Afayant. Opo, Madam Chair. You also confirmed that it was subscribed and sworn to on the 11th of April 2026 in Taguig City. Opo, Madam Chair. We are also reading for the record that Yan lang ho talaga dapat ang partisipasyon nitong si Ramil Madriaga dyan sa pagdinig na yan. Pero dahil maraming bida-bida, kailangan ho nilang pagtatanungin. At yaang mga tanungan na yan dapat ho sa impeachment trial court ho yan. the document was notarized by Jose Lorenzo Angeles III, Notary Public of Taguig City, Philippines, roll number 95960. We will proceed, Madam Chair, to the questions. Marami po kayong binanggit sa dalawang affidavits na binanggit po ninyo, yung affidavit and yung pong supplemental affidavit. So, very important ho na mag-focus lang po tayo doon sa talagang may relevancy. Dito po sa mga grounds for impeachment, impeachable offenses, laban po sa atin pong pangalawang Pangulo. No? So, binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, meron, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling Si Ramil Madriaga talagang dapat pulidong-pulido ang sagot. Talagang plansyadong-plansyado dahil isang pagkakamali lang dyan, Brad. Ang buong testimonya mo, guguyan. lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa 3 mga lokasyon po na ito? Naalala nyo yung impeachment kay former Chief Justice Renato Corona? Anong nangyari? Na-impeach siya dyan sa House of Representatives, na-impeach siya sa impeachment trial court dahil sa mga ill-gotten wealth
yung mga bank accounts, hindi mapaliwanag kung saan galing yung mga dollar account, peso account niya, di ba? O kalaunan, anong nangyari? Noong nagkalatagan na ng totoong ebidensya, anong nangyari? Noong wala ng 50 million na pinamigay doon sa mga senator judges. Dahil tapos na-impeach na siya dinala sa Korte Suprema, anong nangyari? Acquitted ho siya. Kaya tayo hindi ho tayo naniniwala dyan sa impeachment na yan pagdating sa accountability. Kung impeachment pinag-uusapan natin, dapat ang pinakaunang matatanggal dito si Marcos Jr. Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala Kung gusto nyo kasing magkaroon ng mini trial, para dito kay pangalan ito, kay Terry Rodon, kung gusto nyo talaga na mag-mini trial, di dapat nag-senador kayo. Hindi nyo na trabaho yan. Trabaho na ng Senado yan. Ngayon, pagka pinagpilitan nyo yan, anak na to, makukompromiso ang impeachment ni VP Sara. Sa 2027, hindi na tayo pwede mag-impeachment, Brad. wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno at mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours. Wow! 24 hours Sosyal, palakpakan! Ni isang beses, Brad, hindi kita nakita nakasama si VP Sara. Lahat ng kaharabad. Sinundan ko nung panahon na yon. Hindi kita nakita Walang yaga. Kapal na mukha mo, Ramil Madriaga, huwag kang magpapakita sa akin. Huwag kang magpapakita sa akin dahil bibigyan kita ng duffel bag. Minsan overnight pa Oh wow, overnight sa isang resort. Kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit. Meron ho ba itong kaugnayan doon sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon, we can flash these pictures Yes, attached to the affidavit of Mr. Madriaga. yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat please to project the supposed annexes? The committee Yan. secretariat Project is natin. directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. Project natin yan. So that Project we natin. can provide context to Mr. Mariaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that Brad, sa korte yan pag-uusapan kung kilala nga ba o hindi kilala. Yan, maraming organizer, maraming leader, maraming nag-volunteer para kay VP Sara noong 2028. Yang webinar na yan o kung ano tawag nila dyan, meeting, online meeting, kung ano man yan, napakalaking kalokohan yan para sabihin, meron kaming webinar, meron kaming ganito, o close na kami ni ganito. Hindi ho totoo yan. Maraming mga grupo, organisasyon ang nakaka-meeting noong mga panahon na yon itong si VP Sara. Pero hindi naman ho sila close. Hindi naman ho nila kinlaim na kasama niya PSG, kasama siya sa resort. Ako nga kamitin ko si VP Sara nun
Joke lang. Oh. See? Kahit ako kaya kong sabihin. Anong pinupunto ko dito? Kahit ako mismo dito sa PH Update, kaya kong gawin yung ginagawa na yan itong si Madriaga. Pwede kong sabihin na nagtayo ako ng organisasyon, nakipag-meeting ako kay BP Sara. Lahat ng video niya kinocover ko noon. Kaya alam ko na nag-deliver ako ng pera kung kani-kanino. Ganon, hindi ho ganon yun. Sa korte, mapapatuhanan yan. Hindi dyan sa Bembangan Committee na yan. Injustice Committee. Hindi ho totoo yan. Napakalaking kabalbalan. She does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Bembangan Annex Committee. B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang video magbigay conference. po Kung kayo ano man ng yan. paglilinaw dito sa litrato po na ito. Oh, langya ka, Madriaga. Yung Kapal na mukha mo, ha? buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes? Just so we can see. We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Yan, lapit. Para medyo Please dramatic. approach the big screen. Yan, lapit. Para medyo dramatic. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga. Comsec. Smoking gun. Hello. Anak ng towa, pagka natapos na termino nitong administrasyon na to, mga walang yang congressman na to, may kaalalagyan kayo lahat. Yan sigurado ko. Ang dami nating problema ngayon, yan ang pinag-aatupag nyo. Mga walang maya kayo. Mga walang kwenta kayo. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan, pero taga rito lang po Wala, siya sa nakalimutan. Cubao. Kulang yan. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero Hindi pwede yan, nakalimutan nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Ito po. Pwede yan. Ito po si BP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yung nandun po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Pull it a little down. Ano ba yan? Pull it a little down. Ito naman si committee secretary naman, mahina. Paano natin mapapaniwala sa bayan ng Pilipino sa credibility nito si Madriaga kung ganyan kayo? Pambira, oh. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukhaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan?
po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan, loob na red. Kayo po yung nasa dulo. Opo, yung nasa naka-black po. Pakituro nyo po. Kung nasan kayo dyan, pakituro nyo po. Okay. Siya. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Ayusin nyo naman. Ito naman Pakibaba po ng Comsec ha? Comsec, Lalong tumataas. Ano ba yan? lalong ano ba yan? Okay. Paki-identify po yung nasa second row. Sinasabutahe ata. Si BP Sara po, si Rhea kilala, si Atty. Ryan kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa... Ayun, hindi mo alam. Ikaw naglalabas-labas, anak ng Petrang Karapata. Ikaw, Ramil Madriaga. Sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Sa Facebook lang pala ng Isip Pilipinas, di naman pala galing sa kanya eh. Paano pagka dinoktor yan? Check ko nga yung Isip Pilipinas. Pero yung original po niyan, nasa main Facebook ng ISIP Pilipinas movement. Check nga natin. Hindi ko po Isip alam kung Pilipinas, siguro Taguig. pinag-combine. Hindi po ko, nakakulong po ako, hindi ko po Walang ma-connect kwenta yung tong mga Isip evidences. Pilipinas na to. Ang daming Isip Pilipinas ha. Madam Chair, The Honorable Sandanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Asan na yung painting? Because there is no Para namang itong si Baliko ang bibig, di niya pa alam. Anak ng toko. Hindi pa ba kayo nag-meeting? Hindi pa ba inisinalaysay sa inyo ng Madriaga na yan kung anong painting na yan? painting in the picture. Honorable Sandanya, is there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. And so, anong problema? Binigyan ng painting, close na kagad, ganon? Anak ng tokwa, pambira talaga itong mga to ha. Anong relevance ng painting? Binigay ni Madriaga? Ngayon isinabit, close na kagad sila? Kanino ba larawin nasa painting? Kay Madriaga? Kay Bibisak? Very appreciative po yan. Bigyan mo lang ang mga isang kendiyab. Papatayin ko na sa iyo si BP Sara. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record Wala ba doon sa safe house mo na nakitahan ng napakaraming baril? Wala ba doon? that the resource person is pointing on the painting behind Hindi tayo mini trial. Palakpakan natin ito si Baculaw. Hindi tayo mini trial. Pero yung kanilang pagdidetalye, may I just pointing on the painting. the VP, the Vice President, as the one Talaga tong si he Baculaw. gave as gift to the same. So close na sila. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Tapos yan, pag tinatawag kayo ng mini trial, ayaw nyo. Pero yung ginagawa nyo, mini trial na. Honorable Sandanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi niyo
ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa ISIP Pilipinas. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Question na. Mini trial tayo dito. Anak na to ko. Huwag tayo mag-mini trial kung walang question and answer portion. Aliyo nga. Upo na. Magmi-mini trial pa Next tayo. picture, please. Tapusin mo muna yung picture. Alright, sige po. Just to finish all of the... Kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Madriaga on the annexes of the pictures, no? So, papasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Madriaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Comridon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point Lapit. to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya, naka-black shirt, si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo. of that picture? What Opo, is that sa incident? supplemental po. Ano po ba ang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please. Ay, sayang. Sayang yan. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main pagkakasangkot, no, ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas, no. So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin po nga pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng ISIP Pilipinas. Yung ISIP Pilipinas movement po na sa Bicol. Isip. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung, ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko Ito sa pala Annex E. yung- I think ito po ay dagdag pong mga litrato ng inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, ISIP Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures.
Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po sa, di ko po magkakamali, sa norte po to, San Fernando o Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Isip Nasaan po kayo dyan, Mr. Madriaga? Yung pinakabukang si Raulo siya yun. Hanapin nyo lang yung pinakamukhang si Raulo Ako po siya yun. yata yung nag-picture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta po tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madriaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila pong dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Kahit yung Nakalimutan pangalan. sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao. Siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya. Alright. Puntahan nun natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President. Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni BP Sara para po ma-motivate sila na mismo si BP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex G. Yan po. Paano yan? Paano yan? Nakwento nyo na lahat dyan sa Injustice Committee. Ano pa nga abangan namin sa Senado niyan? Anak ng tawa. Yan ang problema, bida-bida kayo eh. Inaabangan namin yung mga detalye na yan sa Senado, hindi dyan. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po Talagang ito si nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po ito kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po. Ini-establish nila na na mag-best friend sila ni BP Sara. Close. Kasama namin, nilintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita. Hindi, Siyempre, pero sino po nandun yung ka eh. katabi niyo dyan? Si BP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi, pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nakita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed at discharge para i-meet si BP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na, alas 10 po ito ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki na katabi ni BP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni BP Sara at signed ng... Alright. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madriaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinanap, hindi ko po, pero pagkaka-recall ko po, ito po yung pagdating ni BP. Diyan ho kasi sa Injustice Committee, hindi naman kailangan maging totoo yung mga sinasabi ni Madriaga.
Ang importante lang, masabi ni Madriaga. Di ba? Nakuha niyo ba mga hindi importante kung totoo ang sinasabi ni Madriaga. Ang importante, masabi ni Madriaga. Tapos ang usapan. VP Sara sa Matnog, nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po. Ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya pinasundo po ako ng PSG. Tapos tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako yun. Sino po yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po nung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin may presidente as much as possible, secrecy. Wow. Ba't lumabas doon sa Facebook page ng ISIP? Pati yung picture taking nyo noong inauguration niya, ba't nilabas yun kung secrecy? Sira ulo to. Yung kampanya lang po hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong planong magpakita. Alright. Next slide. Hinanap ako. Galing Annex G2. So yan din po yung kanina. Hinahanap din ako ni VP Sara. Alam mo ba yun? Hinahanap din niya ako. Ang daling sabihin. Di ba? Ang dali yung sabihin ng mga ano na yan, ng mga sinasabi na yan, itong si Ramil Madriaga. Ang tanong, gaano katotoo? Yun lang ho yun. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si VP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes sir, ayun po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photo. Excuse me, is that the video? Is that a video? Po sir. Asan na yung video? Asan yung video? Video, kailangan natin video. Wala naman video eh. May video po Do pati. you have a copy of the video? Labas yung video. Labas yung video. May video po ba yun? Ato. Ayan, ayan. Oh. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Oh. Opo. So close na sila, binigyan ng bandera. Yan ang problema. Pagka binigyan kayo ng bandera, close na kayo kagad. Hindi nga alam ang pangalan nitong si Ramil Madriaga eh. Pwede paki-replay po. Replay. Replay natin. Oh. Sino sumigaw ng Serram? Sir Ram. Sino po sumigaw ng Serram? Sir pala si Ram eh. Hindi ko po alam kung mga isip Pilipinas, Bicol. Oh. Ba't ganyan lang ginawa ni VP Sara sa'yo? Ba't di ka kinumusta? Oh, Ramil, kumusta na? Best friend, dapat ginanon ka eh. Di ba? Kaso hindi ganun ang... Ganun si VP Sara pagka... Okay na tayo dyan ha. Yun lang. Oh. Si VP Sara po yung... Pwede po paki-rewind po ulit. Paki-rewind po. Ito, ano? Ayan, Serram. Sino yun? Sir Ram, sino yun? Sino po yung Serram na tinatawag niya? Ako po yun. Ako po, Madam Chair. Ayun po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? Sir Ram, bigay kay Sir Ram yung ano. I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram. And the video shows the Vice President handing the flag to Ramil
Ano significance niyan sa impeachment ni VP Sara? Impeach natin si VP Sara dahil binigyan ng kotawat itong si Ramil Madriaga. Palakpak. Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him. He being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair? Madam Chair? Honorable Tino. May I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, Kaya pala in-SS nila yung portion na yan kasi alam nila video yan eh. Alam nila talagang dyan na ma-establish na close talaga sila. Oh. tinawag po kayong Sir Ram sa... Si Raulo to si Ramil Madriaga, sinabi na nga secrecy, sinabi nga confidential, hindi pwede magpakita, bida-bida. Nagpakita talaga. O yan, linabag niya ang utos ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero pinagkakatiwalaan siya sa pera. Doon sa simpleng bagay na sinabi ni Tatay Digong, huwag ka magpakita haram. Secrecy tayo. Ano lang tayo, shadow tayo. Hindi tayo pwede nagpakita. Doon sa simpleng bagay na yon, hindi mo masunod si dating Pangulo Rodrigo Duterte tapos papakuhanan ka ng daan-daang milyong pera. Walang paano natin. Apakasinungaling. Video. Yung Sir Ram, kayo po ba yun? Yung sa video na yun? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. Tapos lang nakita doon, tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag at inabot niyo. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, sabi niyo, kakilala niyo siya at nakakausap niyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Wow, Sir Ram. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Thank you, Madam. Kayo, mayayari kayo dyan. Nako, mini trial ho talaga to. Yari. But- Thank you. Okay. Do you have other clarificatory questions? Meron po ba Wala tanong po. kay Sir Basta Ram? na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Sir And Ram. we placed that on record already. All right. We can proceed to Annex H, just to finish all of the pictures so we can proceed with the further questions, Madam Chair. Annex H, please. Ito po, Ginoong Monsayak, ano po itong litrato po na ito? It appears to be a certificate to Attorney Reynold Monsayak. Opo, sir. Meron po kaming 15 nabigyan ng ganyan. Isa po si Attorney Reynold Bunsaya kasi yung effort po niya sa EC Pilipinas. Siguro magandang basahin niyo po for the record, sino ho yung mga nakapirma dito sa certificate na inaward para kay Attorney Monsayak? Si Lord Essex Góngora Pulintan po, ang presidente ng EC Pilipinas. Na kilala rin po ni VP Sara. Lagi niyang kasama. Tapos si Attorney Ryan po, yung professor ni VP Sara sa Office of the Ombudsman. Tapos ako po yung founder tsaka national convener po. Ako po yung nag-integrate lahat ng po na regional EC. Sino po si Essex Polintan? Presidente po ng EC Pilipinas. Would you know ano nang ginagawa niya ngayon? Na-stroke po, sir. Dahil sa nangyari din sa amin lahat. Okay. Next Raulo slide, ka please. eh. Annex I. Kidnapping eh. Oh. Okay. Siguro maganda ipaliwanag po ninyo itong litrato na ito. Ano po yung kahalagahan ng litrato na ito sa inyo pong supplemental affidavit? Congressman Redon, please confine to clarificatory question. Only as to what appears in the picture. Ito naman si Yes, who Ram. appears in the picture? Si Attorney Reynold Bunsayak po, yung Ito naman si Redon, parang di naman sila mock hearing, di sila nag-practice diyan sa mga tanungan. Bawal nga yan. Baka questioning kayo sa Korte Suprema, pero questioning na kayo. Wag niyo na hindi na dito tanong kung questioning kayo, talagang questioning kayo sa mga pinagagawa niyo na yan. Yan ang ating nakikita diyan. OBP, spokesman na po siya niyan. Tsaka si Attorney Ryan kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po napunta sa kanya. So ano po yung event na
nangyari po dyan? Yan po yung awarding, tama Opo, po? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosho po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Okay, next slide please. Annex J. Ito po, ano naman po ito? Dito po ako nakaupo sa harapan, second row, kaya ako po yung nagpicture nito. Ano po ang event na meron po dyan? The inauguration po ni VP Sara Saan po ito? sa Davao po, sa Cathedral. Alright. Ito po ako, Pwede dito pakituro po, po kung saan ho kayo nakaupo. sa second row po nung linya. First sila Harry Roque po. Lumayo po kay Harry Roque nun kasi nag-away, nagkasagutan na po kami. Lumipat po ako sa second row, katabi ko si Director Distor ng NBI. Okay, punta ko tayo sa Annex J1. Ano naman po ito? Hindi ko na po Pero ito po yung sinabi sa... Ito, ay opo, na-flash po to sa GC namin. Nagpapasalamat lang po, Madam Chair, si VP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po, ito po, Dear Dr. Madriaga. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya. Awa! Ano ka nagtoko palakpakan natin? Umaten sa inauguration ni VP Sara, pinasalamatan daw ni nitong si VP Sara itong si Ramil Madriaga dahil umaten siya sa kanyang inauguration. Palakpakan. Napaka-importante talaga nitong si Ramil Madriaga. Palakpakan natin. Bang klase, oo. Alright, okay. Annex K. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit Ano ko po yung ginagamit ko po sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung dinideliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Yan po ba yung ginamit doon sa delivery ng confidential funds? Ito po yung FJ ko po. Nasa pangalan ko po pareho. Alright. Annex K1. This is the last picture, Madam Chair. Yan naman po, ano po ito? Sa Bicol po yan, yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po, o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para maging ganito. Alright. Thank you for your responses. Madam Chair, we can ask Mr. Yes. You may go back to your Madriaga seat. to return so that we can... Just for the record, Wrap up both my the question. affidavit, the supplemental, and its attached pictures are adopted as part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair, parang may napansin po ako kanina at hindi na pa... Honorable De Lima, I'm sorry. Ano napansin ni Thank you, De Lima? Madam Chair. Meron po ako napansin kanina Huwag mo na sabi- parang hindi na ipakita dyan. Yung Nako. about yung pag-greet ng happy birthday. Yung happy birthday. Yung I sa saw it. thumbnail Honorable De natin. Lima is looking for that video where the VP is greeting happy birthday Ramil Madriaga. Can you answer that, Mr. Madriaga? Is that part of your impeachment complaint, It was- of your it must be affidavit? shown. Hindi po, para i-prove lang po na Magkakilala kayo. relation namin sa ISIP Pilipinas. Kasi sa GC po yan ang isip na i-post. Okay. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po kayo- Sir Ram ka Sir Ram ka, bakit hindi ka kilala nitong si VP Sara? Sir Ram ka Tawag niya nga sa'yo, Sir Ram Pangalan mo lamang, birthday greetings, hindi niya alam kung saan banggitin yung pangalan mo lang.
Sir Ram ka eh. Meron tayong problema dito, Sir Ram. Si BP Sara, sinasabi mo close kayo. Sinasabi mo hinar ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ika nga buuin yung isip-isip na yan, ha? Para suportahan itong si BP Sara sa noong 2022 vice presidential election niya. Sir Ram ka niya eh. Anak ng tao, di kanya kilala, di man lamang alam ni BP Sara yung buong pangalan mo, ang ikli-ikli lang, Ramil Madriaga, oh. Kami nga sa ulado na namin pangalan mo eh. Tapos si BP, close kayo. Pinapadalan ka ng pera, milyong-milyon, confidential fund. Pangalan mo lamang, hindi niya alam. Wala man lamang yung solo talaga na, happy birthday, Sir Ram. Maligayang kaarawan. Pangidnap ka hanggang gusto mo. Ganon. Hindi kanya ginanon. Pambira. Kung hindi kanya ganon, hindi kaya close. May Would you like to submit that, Honorable De Lima? In Submit, your submit na yan. capacity as endorser of this impeachment complaint? Lang yan ka, Ramil Madriaga, submit mo na yan. Baka isubo ka pa ni Dilima. Baka isubo niya pa yung sabi. Madam Chair, I was looking at the screen earlier and I saw that instantly. Well, Hindi yung sabahin, hindi si Ramil Madriaga. while the scrolling is being done. Yes, I recall. Yes, there is So there is operator, can we go back to the Operator. set of pictures and videos? If the video of the Vice President greeting happy birthday Ramil Madriaga is among those, if so, kindly flash it in the screen. Operator. Asan na? Ang tagal naman yan, oh. Larawan. Pambihira, oh. Tagal. Forward ko na nga. The members saw that video. Yay. being raised by Kong De Lima is not part of the supplemental affidavit of Hindi naman Madrid. pala kasali. But I could not be mistaken when I saw that. Honorable De Lima, although it was played, Flash. It was the flashed. COMSEC confirms that it is not part of the attachment to the supplemental affidavit. You may consider to submit it in your capacity as endorser of the third impeachment complaint. Yes, Madam Chair. So if it was, Would you like to play it? yes, Madam Chair, because Okay. I actually saw it. So on the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Play that video. Siguro pagkatapos nito, Ramil Madriaga, Injustice Committee, pwede na kayo magbotohan yan. Nailatag nyo na si Ramil Madriaga. Ano pa, next hearing, naman, yung tawag ito, SALN ni VP, no? Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable De Lima? Happy na. It be considered as part of the records. The COMSEC is directed to receive that video officially to form part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair. Just The a very Honorable short- Vice Chair Karen Lagbas. Yeah, just a very short manifestation, Madam Chair. The impeachment complaints are the foundation of the entire impeachment process. It is the jurisdictional document that confers upon this committee the authority to conduct its hearings. Matters not found from the allegations contained in the complaints are Yan. beyond the body's cognizance.
Due process dictates that the respondent in case of VP Sara be notified and informed of specific charges against her and the right to answer only those charges. Thus, to allow introduction of matters not charged in the complaints would effectively make this proceedings a fishing expedition. Nako! The committee Yari. could be acting with grave abuse of discretion. Nako! Grave It abuse is of- therefore my gentle appeal to the members of the Committee on Justice to please refrain from introducing matters which are not relevant to the issues properly before us. Not And relevant. confine our proceedings to the allegations set forth in the Sabala and Cabrera complaints. That's all, Madam Chair. All right, our parliamentary status is the resource person, Ramil Madriaga, is currently responding to the clarificatory questions of the justice members. May we know if the Honorable Redon is done with his clarificatory questions? Just a few more questions, Madam Chair. You may proceed. Ngayon naman po, pag-usapan ho natin si Mr. Kilala, Mr. Madriaga, kasi the Vice President herself had stated in a statement na ang tanging lang daw po ninyong kausap dito po sa mga bagay na ito ay si Mr. Kilala lamang po. So we would want to discuss further ito pong relasyon po ninyo kay Attorney Kilala. Ano ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Lang yung ano na to, Madriaga, kidnapping with murder ang kaso, tapos iiyakan tayo sa hearing nitong si Bacolao. Wala ko. Di pa rin ako makapag-get over, Brad. Lang yan, akala ko pa naman, tigas-tigas ka. Iiyak-iyak ka naman pala. Kilala Ano po, mukha mo, ha? una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Doon po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ako ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. Wow, friendship. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse po. Sa mga sasakyan. Pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po sa Cainta sa ibang lugar din. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show. Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa ISIP Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ho ba? Opo, doon po nag-start yung relationship, yung pagiging pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang ISIP Pilipinas po. Ano yun nga? Pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at cars, mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Redon, Opo. I have to prevent that question because that is probing already. Yes, I submit. Please Sorry. confine to the facts and information which are evident already in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. All right. Madam Chair, I have no further questions. Thank you. Oh, game, Thank you, Honorable Joel tayo. Redon. Now we recognize the Honorable Joel Chua Yan, palapakan natin si Congressman for Joel Chua. continuation of Yan ang gusto ko. clarificatory hearing on the Ay, affidavit. next video na lang natin to si Joel Chua. Okay, next video na lang ho ito. Ay na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Abangan nyo ho yung duffel bag nitong si Joel Chua. No? Sa susunod na video na ho natin sa lansanin yan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.